Magpalakpak naman kayo. Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon. Magandang hapon kay Konsehal Rani at sa lahat po ng mga taga Quezon City, yung mga naka-orange. Alam nyo po, bago ko po simulan yung aking maikling talumpati sa inyo, nagpapasalamat po ako na nandito kayo. Kahit po ilan tayo dito ngayon, ito po ay patunay na merong naninindigan at merong pang maninindigan. Kaya palakpakan po muna natin yung ating mga sarili. Saludo po kami in behalf ng United People's Initiative. Saludo po kami sa inyong lahat na nandito ngayon. Dahil binibigay niyo po yung inyong sakripisyo, oras, panahon para sa isang noble na hangarin. Susundan ko lang po yung sinabi kanina ng ating mga previous speakers. Malamang po kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon, pag nag-uusap kasi ng sa Supreme Court, Inglisan ng Inglisan eh. Hindi po natin maintindihan yung ibang pinag-uusapan. Gawin po nating simple. Ang Pilipinas po ngayon, ang ating pong utang, panlabas o yung tinatawag na external debt, nasa 12 trillion pesos na po, hindi po billion, trillion. Pag sinabi po nating external debt, ito po yung mga utang po natin sa mga financial and lending, international financial and lending institutions. At saka yan po yung kagaya ng World Bank. Ang ating pong utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po. Pag sinuma total nyo yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. I-divide nyo po yan. Kasi po, dun sa huling census, parang nasa 116 Filipinos na tayo. Magkano po yan, more or less? Bawat isa sa atin, meron tayong utang 150,000 pesos. Per head. So yung mga kasama natin sa kapulisan na nandyan, bukod dun sa loan ninyo sa APSLAI, sa AMSLA, sa PSSLAI at sa kung ano pang ISLAI, meron pa kayong 150,000 na utang. Kasama kayo dun. Lahat tayong mga Pilipino. Ganun po kalaki ang ating pagkakautang. Ano pong masakit dito? Nangutang po ang administrasyong ito. Ang masakit, para po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ano nangyari? Inilagay dun sa mga unprogrammed. Saan? Ipinasok doon sa mga flood control projects. Ngayon, ano po nangyari? Nawala ang pondo. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh. Wala akong pinagkaiba sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo. Sino yung pinaka-apektado? Tayo, lalo na yung mga middle income na Filipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yon. Bakit?
automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo pag-isipan nyong maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Nakakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto sa ano po? Sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tingnan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawang palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang nitong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin pa ba natin? Yung mga nanonood ngayon, okay pa ba sa inyo? Kung tayo, mga nandito, kaya nating tiisin. Pero ako, personally, yung kinabukasan ng mga anak ko natin at yung mga apo natin, lalong-lalo na yung mga apo natin, ganyang edad nila, may utang na sila. At habang lumalaki sila, binabayaran at pagbabayaran nila yung utang na hindi naman nila inutang, kundi ninakaw nitong mga ganid ng mga politiko na ito. Magising na po tayo. Hindi na po biro ito. Ngayon po, ramdam na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa faktor. Kaya yung ibang kasama natin na gustong pumunta rito, hindi makarating. Bakit? Uunahin yung sigura. Karamihan sa atin, yun yung sinasabi, isang kahig, isang tuka. Pag hindi ng trabaho na isang araw, gutom. Paano pa pag nadagdagan pa ng nadagdagan ito? Anong masakit at pinakamasakit sa lahat? Parang wala nga silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagdanakaw dyan? Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko, maaaring naging kaklase ko pa, yung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag, nakikita namin yung nangyayari. Tama? Tama. Oh, nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? Hoy, ano yung isa? Pansit. O manhid ka na? Yung kalabot sa akin, ano yung kumakain? Tama. Sovereignty lies with the people. All government authority
emanates from the people. Tao ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Sumama po tayo dito. Uulitin ko po, ito po lagi kong sinasabi. Ang laban na to hindi po para sa atin na. Para na po ito sa ating mga anak at mga apo. Kung hindi nyo po pinapahalagahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, sige, manatili kayo dyan sa inyong mga bahay. Manood na lang kayo. Ababasa ko pa, sabi pa nung mga troll, ayan na naman, yung mga retired, yung mga walang trabaho, yung mga jobless. Okay lang, maging jobless. Pero yung oras na natitira namin, gagamitin namin sa tama. Muli po, ang panawagan ko po dun sa mga ating mga kasamahan, mga ating kababayan, wala po sa loob ng 4 na sulok ng bahay ninyo. Nandito po ang laban sa kalsada. Para po sa ating lahat ito at sa ating mga anak. Huwag po nating ipagkanulo ang kinabukasan ng ating bayan. Araw po ng kalayaan ngayon. Gawin po nating makatotohanan. Palayain po natin ang bayan natin sa paghihirap. Palayain po ang bayan natin sa mga korupsyon. Palayain po ang bayan natin sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, retired Joseph Colonel Galang. Si retired Colonel Galang po ay dating pulis. No? At bago ko po tatawagin ang ating susunod na speaker, nais lamang po natin ipanawagan din kay Senate President Alan Peter Cayetano na kung maari sana ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing ay gaganapin sa pampublikong lugar para lahat ng mamayang Pilipino ay makapanood at makita ng lahat kung ano tayo ginagago ng gobyernong ito sa pangunguna ng Presidenteng Marcos. Para lahat po, kasi kung dito po gagawin sa loob ng Senado, iilan lamang po ang makapanood. Pero kung gaganapin po sa malaking lugar, ay halos lahat ng Pilipino ay maaring umaten at lahat tayo ay makikita natin mismo ang kanilang ginagawang kagaguhan sa taong bayan. Kaya sana kung mapanood ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, sir, sana gawin natin sa malaking pampublikong lugar para maraming Pilipino ang makapanood nito. Ang susunod po nating speaker,